3-team trade idea yan ang ating pag-uusapan. Shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Meron namang isang 3-team trade sa pagitan ng mga kupunan ng New York Knicks, Utah Jazz at Los Angeles Lakers. At ito nga ang nasabing trade idea ng tatlong kupunan. Para sa Utah Jazz ay makukuha daw nila sila Bojan Bogdanovic, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at ang 2028 at 2030 first round pick mula sa New York Knicks. Kasama pa ang 2030 second round pick mula sa Los Angeles Lakers. Habang makukuha naman ng Lakers si Julius Randle. At para naman sa New York Knicks ay makukuha naman nila sila Lauri Markkanen at Rui Hachimura. Na dito nga sa Utah Jazz ay malaking kawalan talaga itong si Lauri Markkanen. Lalo na kung ang makukuha nila ay ang mga veteranong sila Bojan Bogdanovic at Gabe Vincent. Ay hindi nga ito ang gusto nilang mangyari sa kanilang trade idea. Pero meron naman silang multiple draft picks na makukuha na bagay nga ito sa pagre-rebuild ng kanilang kupunan. Isa pa ay malaki rin ang chance na makakuha ang Utah Jazz sa susunod na taon ng mga top prospects. Katulad na lang ni Cooper Flagg na inaasahan na kabilang sa mga magpapadraft sa 2025. Lalo at merong 2 first round picks ang Utah Jazz sa susunod na taon. Isa pa ay makukuha rin naman ng Utah Jazz itong si Jalen Hood-Schifino na isang 6'6 guard. Maaari nga itong maging solid na point guard sa kanilang kupunan lalo na kapag nabigyan ito ng playing time. Kaya para sa akin ay okay na rin ang trade package na ito para sa Utah Jazz kesa naman umalis si Lauri Markkanen ng walang kapalit. Lalo at nasa huling taon niya na ito sa kanyang kontrata. Depende na nga lang kung merong pang-offer na mas maganda kesa dito ang makukuha ng Utah Jazz. Para naman sa Los Angeles Lakers, ay solid naman ang makukuha nilang kapalit na si Julius Randle. Ang problema nga lang daw ay masyadong malaki ang kontrata ni Randle na may $28.9 million. Kaya mahihirapan ang Lakers sa susunod na mga season kapag umalis na si LeBron na kumuha ng player na may mataas na kontrata. Pero kung magagawa naman daw ng Lakers na makapag-sign ng mga free agent sa minimum deal ay okay lang daw ito sa kanilang kupunan. Na ang pagkakadagdag niya daw ni Julius Randle sa Lakers ay malaking upgrade sa kanilang frontcourt. Alam naman daw natin na dati na magka-teammate sila Davis at Randle noong naglalaro pa sila sa New Orleans Pelicans. Isa pa ay dapat daw bumalik sa pagiging point guard si LeBron James katulad ng ginawa niya noong 2020 kapag nakuha nila si Randle. Kaya solid din naman ang trade na ito para sa Lakers. Para naman daw sa New York Knicks, ay maganda nga raw ang trade na ito para sa kanilang kupunan. Lalo at magkakaroon si Jalen Brunson ng mga kasama na maaasahan. Ang pagkakadagdag niya daw ni Lauri Markkanen na isang all-star caliber player para sa opensa ng New York Knicks. Ay bagay na bagay nga daw itong kasama ni Jalen Brunson lalo at isa itong shooter. Magkakaroon nga rin ang New York Knicks ng isang versatile player na si Rui Hachimura. Kayang-kaya nga nito ang maglaro at magbantay ng multiple positions. Kaya solid talaga ang trade idea na ito para sa New York Knicks. Na hindi malabo na makarating na sila sa susunod na season ng Eastern Conference Finals kasama na sila Lauri Markkanen at Rui Hachimura pag nagkataon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?